Oh, hindi na ako mag-i-intro for today's video dahil ang gusto ko na lang ay ma-excite kayo, pakinggan at panoorin ang ating tampok na kwento. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa dahil alam ko maiinis ka na naman sa haba ng intro ni Mama Mia. Eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Marami tayong pwedeng magiging pagkakamali habang tayo ay namumuhay sa mundo. Pero isa lang ang ating sigurado. Hindi natin kailanman pagsisisihan na gawin ng mga bagay lalo pa kung sa ating pagkakaalam. Ito ang magiging dahilan ng pagkakaligtas ng mahal natin sa buhay. Dear Mama Mia, ako si Amara. May gulang na po ako at kung meron mang isang pangyayaring hindi ko malilimutan hanggang mamatay ako, yun ay ang araw na isinilang ko si Enzo, ang nag-iisa kong anak. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa buhay. At ang pinakamagandang biyayang binigay ng mundo sa isang babaeng kagaya kong hindi naman nang hihingi ng kahit na ano. Pero bago ko yun ikwento, kailangan kong ibalik kayo sa araw na halos mawalan na ako ng sarili kong pagkatao. 19 na taong gulang ako noon. Wala akong kapera-pera. Wala rin akong diploma. Wala akong pamilya na kayang sumalo sa akin kapag ako ay nadapa at nasugatan. Tapos, Mama Mia, minahal ko pa ang maling lalaki. Ako na ang unang aamin dyan para hindi na rin ninyo ako husgahan sa parting iyan ng buhay ko. Hindi ko na rin babanggitin ang kaniyang pangalan dahil hindi na rin naman importante. At sa buong buhay ko, siya ang tanging pangalang pilit kong kinakalimutan. Pero ayaw naman akong tantanan. Pero sige, tawagin na lang natin siya sa pangalang Joel. Hindi niya po yan tunay na pangalan. Si Joel yung tipo ng lalaki na mapapangiti ka sa unang tingin mo sa kanya. Gwapo kasi, matangkad, malambing, at sinayang ang lahat dahil sa mga desisyong kahit siya siguro ay pinagsisisihan na rin yun sa ngayon. Nabihag niya ang puso ko noong panahong hindi ko pa alam ang halaga ko. Nagkaroon kami ng relasyon. Isang relasyong puno ng mga pangako pero wala namang konkretong plano. Isang gabi, sabi niya sa akin, Amara, kapag nagkaanak tayo, babaguhin ko talaga ang buhay mo. Ang hindi ko alam, Mama Mia, may iba na pala siyang binibigyan ng parehong pangako at hindi lamang ako. Nalaman ko na lang na buntis ako matapos kong mapansin na magdadalawang buwan na pala kung hindi dinadatnan ng aking regla. Noong una, hindi ako makapaniwala. Para akong bata na ayaw tanggapin ang isang mabigat na realidad. Na baka stress lang ako, kaya na-delayed ang menstruation ko. Baka kung ano lang, baka hindi naman talaga ako buntis. Kasi hindi pa ako handa na maging ina eh. Pero nang makita ko ang 2 pulang guhit sa mura kong pregnancy test, tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi lang dahil sa takot, Mama Mia, kundi dahil sa pangunang umusbong na pagmamahal para sa batang hindi pa man dumarating ay alam kong magiging buong buhay ko na. Agad kong tinawagan si Joel.
Pero habang tumutunog ang telepono, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Iyong kabang alam mo na ang sagot pero umaasa ka pa rin na mag-iiba ito. Pagsagot niya ng phone ay agad kong binutawi sa kanya ang aking balita. Joel, buntis ako. Mahaba ang katahimikan at dun ko naramdaman ang tunog ng isang pusong dahan-dahan palang pinuputol ang pag-asa na nasa loob ko. Hindi pa ako handa, Amara. Tanging narinig ko sa kanya matapos ang mahabang katahimikan at isang malalim na buntong hininga. Pero Joel, magkakaanak na tayo, sagot ko. Halos hindi ko maigalaw noon ang labi ko, Mama Mia. Hindi ko kailangan ng anak ngayon, Amara. Hindi ko kailangan ng ganyan. Hindi mo naman tinupad yung usapan natin na mag-iingat tayo Parang ako pang nagkasala. Parang ako pa ang may mali kung bakit nagbunga yung aming mga ginagawa. Pareho naman kami na ginagawa namin yun Pero bakit parang kasalanan kong nagmahal ako? Pagkatapos noon, Mama Mia, hindi na kami nagkita. Hindi ko na siya nakausap pa. Hindi na siya sumasagot kapag tinatawagan ko siya sa telepono. Ang sumasagot ay landlady na nila at ang sabi wala na raw doon si Joel. Oo, Mama Mia. Nawala si Joel na parang isang bula mula nung malaman niyang nagdadalang tao ako. Hindi na siya nagpakita pa. Hindi na rin siya bumalik pa. At sa mismong gabi ding yun, doon ako unang lumuhod sa sahig habang hawak ang tiyan kong patuloy ng tumitibok. Pinagsisisigaw ko sa langit. Paano ko ngayon bubuhayin ang anak ko? Paano? Gaya ng inaasahan ay wala namang sumagot. Pero may naramdaman akong kakaibang tibok sa sinapupunan ko kahit maliit pa ang tiyan ko noon. Para bang sinasabi ng munting buhay na nasa loob na, "Huwag kang matakot, Mama, kasama mo ako." At doon ako nagdesisyon. Sa mismong gabing iyon, sa mismong sahig na halos mabasa na ng luha ko, pinangako ko sa sarili ko, "Anak, hindi mo mararanasan ang hirap ko. Ipapakita ko sa mundo na kaya kong maging ina at ama kahit mag-isa." At mula noon, alam kong magbabago na ang lahat sa buhay ko, Mama Mia. Pagdating ng araw ng panganganak ko, wala akong perang pampaospital. Kaya sa lumang lying-in clinic ako nagtungo. Sa amoy antiseptic na hinahaluan ng amoy ng pagod at hirap ng mga empleyado. Araw pa yun ng bagyo. Malakas ang ulan. Parang pinipilit akong pigilan ng langit. Parang sinasabing, "Huwag kong iluwal ang batang ito." Pero wala na akong aatrasan para sa kanya. Sumisigaw na ang midwife sa paligid ko, Mama Mia. "Push! Huminga ka! Sige, tulungan niyo ako, bilis!" Hirap na hirap ako. Unang pagkakataon kasi yun na manganganak ako Kaya wala akong kaalam-alam. Hindi pa naman uso dati, Mama Mia, yung merong mga breathing techniques na mga workshop. At syempre, kung meron man at nauuso man yun noon, hindi ko rin naman maa-afford. Hindi ko alam, pero parang nang marinig ko ang unang iyak ng sanggol ko, ay dun nagsimulang bumalik ang buhay sa katawan ko na akala ko bibigay na. Nilagay nila sa dibdib ko ang maliit na nilalang. Mainit, mabango, mabigat sa damdamin kahit gaano siya kaliit. At nang dumilat siya, kahit alam kong
hindi pa siya nakakakita, pakiramdam ko ay parang nakatingin siya ng diretsyo sa kaluluwa ko. Enzo, bulong ko. Yan ang pangalan mo, anak. At sa unang yakap ko, naramdaman ko ang pangakong hindi ko pa man sinasabi ay alam kong tutuparin ko. Na kahit anumang mangyari, ipagtatanggol ko si Enzo hanggang sa huling hininga ko. Nang umuwi ako mula sa lying-in clinic, wala akong kasabay. Walang sumundo, wala ring nag-aabang. Tanging ako lang at ang anak ko. May dala akong lumang kumot, 3 perasong diaper na donasyon. Isang lata ng gatas na halos maubos ko na sa kakahigop para lang hindi ako himatayin. At isang sanggol na hindi ko alam noon kung papaano ko ba palalakihin. Pero pagdating ko sa maliit naming barong-barong sa gilid ng riles, may kumatok agad sa pintuan. Amara? Nanganak ka na ba? Si Aling Presi yun. Kapitbahay naming mahilig sa chismis pero mabait naman at matulungin sa iba. Pinapasok niya ako sa bahay niya. Dinala niya ako doon kasabay ng anak ko. Pinainom niya ako ng mainit na sabaw na may malunggay. Walang tanong-tanong. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko nakitang nanghuhusga si Aling Presi. Walang panghuhusga akong narinig sa kanya. Amara, mahina ka pa. Wala kang kasama. Huwag kang mag-alala. Ako muna ang bahala sa iyo at sa baby mo. Mama Mia, dun ko unang natutunan na kahit ang mundo pala ay puno ng mga taong nangiiwan sa atin, may iilan din palang tutulong kapag halos hindi na tayo makatayo. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong maging ina sa paraang wala akong kamuwang-muwang. Ang paano magpalit ng lampin kahit nanginginig ka na sa gutom. Paano pakalmahin ang sanggol na umiiyak habang umiiyak ka rin. Paano itago ang pagod para lang lumabas na malakas ka. At sa bawat pagod, may kapalit ng ngiti. Yung unang ngiti ni Enzo, yung unang tawa niya, yung unang paggapang niya, yung unang pagtawag niya sa akin ng mama. Simula noon, lahat ng kahirapan ay tila nagmumukhang maliit para sa akin. Pero hindi ibig sabihin na mahina ako. Kung tutuusin, dahil sa mga pinagdadaanan ko, at dahil na rin sa mga mumunting bahagi ng anak ko na unti-unti kong nadidiskubre, ay tila doon ako tumatatag. Naging dishwasher ako sa karinderya. Minsan naglalako din ako ng pastillas na gawa ni Aling Presi. Naging tagalaba ako, naging taga-plancha, naging on-call cleaner. Sa gabi, tinatali ko ang paa ko ng tela para hindi mamaga. Sa umaga, pinipilit kong ngumiti para kay Enzo kahit halos hindi na ako makabukas ng mata ko. Bakit ko yun ginagawa? Dahil sa pangako ko. Pangako kong hindi siya lalaking gutom. Pangako kong hindi siya aasa sa awa ng iba. Pangako kong iaangat ko siya kahit wala namang umaangat sa akin. At oo, may mga araw na gusto ko nang sumuko, Mama Mia. Pero tuwing nakikita ko ang anak ko na mahimbing na natutulog, para akong may sariling revolusyon sa dibdib na nagsasabing, bawat hirap na tinitiis ko, anak, may kabayaran na pag-asa para sa'yo. May isang araw na hindi ko makakalimutan. Wala kaming pambili ng gatas. Pawis, luha at hangin lang ang laman ng bulsa ko. Kahit anong trabaho, wala ring available noon. Umuulan pa ng malakas na para bang sinasabi sa akin, huwag ka nang lumaban. Sumuko ka na.
Pero kahit hindi ko na kaya ang hirap, mas lalong hindi ko kayang sumuko. Hindi ko pwedeng hayaang umiiyak ang anak ko sa gutom. Kaya lumapit ako sa tindahan, Mama Mia. Nakayuko. Hindi makahinga sa sobrang pagkahiya. Manang, pwede bang pautang muna? Kahit gatas lang. Babalik ko agad at babayaran ko kapag nagkatrabaho ulit ako. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Blanko ang kanyang mukha. Pero imbis na awa ang makita ko, puro duda ang nababasa ko sa kanyang mga mata, Mama Mia. Ano ka, Amara? Sigurado ka bang babalik ka? Tsaka malayo tong tindahan ko sa bahay mo. Hindi ako sigurado kung pupuntahan mo ako dito. At kahit gustong gusto kong sumigaw, narinig ko ang paghikbi ng anak ko sa balikat ko. Doon ako nagpasya, Mama Mia. Kung hindi niya ako tutulungan, gagawa ako ng saradong pinto na sarili ko mismo ang susi para mabuksan iyon. Ang unang malaking pagbabago sa buhay namin ay nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Mama Mia, dun ko nasabing hindi pa rin pala talaga natutulog ang Diyos. Nakahanap ako ng trabaho sa isang lumang tailoring shop. Hindi man malaki ang sahod, pero sapat para hindi ako matakot na maubusan ng diaper, gatas at bigas. Dito nagsimula ang unang pag-angat namin kahit na konti lang naman talaga yon. Ang unang sahod ko noon ay 1,450 pesos. Hinding-hindi ko makakalimutan yon, Mama Mia. Para sa iba, ang liit-liit lang. Pero para sa isang inang halos sumuko na, parang milyon na sa bulsa ko ang perang yon. Halos niyakap ko ng literal lang pera. Umupo ako sa gilid ng kama at umiiyak. Hindi dahil may pera na ako, kundi dahil naisip kong makakabili na ako ng gatas mo, anak. Noong gabi din na yun ay bumili ako ng isang lata ng gatas, 2 kilo ng bigas, 5 perasong itlog, kalahating kilo ng manok, 1 sachet ng kape para sa akin, at isang maliit na laruan para kay Enzo. At nang ibigay ko kay Enzo ang maliit na laruan na yun ay tumawa siya. Yung tawa na yun ay tila musika na parang nagpapawala ng lahat ng pagod na nararamdaman ko. Yung tawa na parang sinasabi sa akin, "Nama, salamat dahil para sa akin, tinitiis mo kahit na anong hirap." Niyakap ko si Enzo, mahigpit, sobrang higpit. Mama Mia, nang lumalaki na si Enzo ay dinala ko siya minsan sa trabaho kasi walang magbabantay sa kanya noon. Yung kapitbahay namin na binibigyan ko ng pakonti-konting pera ay wala rin dahil umuwi sa kanilang probinsya. Opo, Mama Mia. Sa kapitbahay ko po iniiwan si Enzo. May mga anak din kasi ang kapitbahay ko na yun na mga kalaro ni Enzo. Pero sa araw na yun ay wala siya kaya napilitan akong dalhin ng anak ko sa trabaho para wag akong lumiban. Habang nagtatabas ako ng tela ay tumakbo siya papunta sa makina. Nang marinig ko ang sigaw niya na "Ma!", para akong tinamaan ng kidlat. Nasugatan ng daliri niya. Malalim. Dugo. Iyakan at takot. Sinisi ako ng amo ko. Sinisi ko rin ang sarili ko. Iyak nang iyak si Enzo habang tinatawag ako. Mama Mia, dun ako umiyak ng pinakamalakas. Natakot ako. Hindi ko alam kung OA lang ba ako o dahil ganun talaga kapag magulang ka na.
Takot na takot ako na baka may kung anong mangyaring hindi maganda sa anak ko. Sorry ako ng sorry sa kanya. Pag-uwi namin habang natutulog siya ay pinapanood ko lang siya ng matagal. Hinawakan ko ang maliliit niyang mga daliri. Hinaplos ko yung daliri niyang may benda. Doon ako nagpasya. Hindi ka pwedeng lumaking ganito, anak. Kailangan nating umangat. Kailangan kong umangat alang-alang sa anak ko. At doon nagsimula ang tunay na pag-akyat namin, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan pero habang nandun na kami, habang naghihirap ako para sa kinabukasan ni Enzo, ay iniisip ko, Mama Mia, lahat gagawin ko para sa anak ko. Lahat. At hindi ko na po isasalaysay dito ng isa-isa ang mga ginawa ko dahil alam kong maboboard kayo, Mama Mia. Oo. Umasenso ako. Umasenso kami ng di hamak. Hanggang sa makalipat na kami sa magandang apartment. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng sarili kong patahian. Nagkaroon pa ako ng mga tindahan at ng kung ano-anong negosyo. Todo ang pagtitipid na ginagawa ko sa sarili ko, liban lamang sa anak ko. Para kami ay umasenso at umangat. At oo, Mama Mia, narating ko rin ang pag-angat na hinihingi ko. Narating ko rin ang isang estado ng buhay na akala ko dati ay imposible sa isang katulad ko. High school si Enzo nung umangat kami, Mama Mia. At masaya ako. Masaya ako dahil binibigay ko na kay Enzo ang lahat. Kaya ko nang ibigay sa kanya. Pero Mama Mia, hindi pala panghabang buhay na magiging magkadikit kayo ng anak mo. Umabot sa punto na nagkakaroon kaming dalawa ng mga tampuhan. Lalo pa nung lumalaki na siya. Nagkakaroon na siya ng sarili niyang buhay. Naiintindihan ko naman yun eh. Naiintindihan ko naman na meron talagang pagkakataon na iba na ang magiging circle niya, na hindi na ako ang magiging prioridad niya, na hindi na ako ang magiging best friend niya. Iniintindi ko yun, Mama Mia. Hanggang sa isang araw. Kung may araw man na nagsukli sa lahat ng hirap ko, yun ay ang araw na may nagpakilala sa akin. Hi po, tita. Ako po si Maya, girlfriend ni Enzo. Gulat na gulat ako. Alam ko namang darating ang panahon na to, pero hindi ko akalain na agad-agad. Maganda siya. Yung tipong makinis, mahinhin at mabangong bata. Pero kahit anong bango ng isang tao, ewan ko kung ako lang ba, pero may naaamoy akong hindi maganda sa kanya. Unang araw pa lang ng pagkikita at pagkakakilala namin ay hindi ko na siya gusto. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko sa puso ko. At bilang ina, Mama Mia, hindi kailanman namamali yung kutob ko. Noong una, syempre, dahil girlfriend siya ng anak ko, ayoko naman siyang bastusin. Pinipilit ko namang maging mabait sa kanya. Inisip ko na mahal siya ng anak ko. Kapag mahal niya ang anak ko ay ayos lang naman sa akin yun. Pero habang tumatagal ay mas nakikita ko. Mas mahal ni Enzo si Maya kesa sa kanyang sarili. Oo, Mama Mia. Nakita ko talaga
kung paano ginagastusan ni Enzo ang kaniyang girlfriend. Yung allowance na binibigay ko sa kanya, binibili ni Enzo ng kung ano-ano para kay Maya. Bouquet of flowers, kung ano-anong mga regalo. Nung una ay ngumingiti lang ako sa anak ko. Nung una, lagi ko na lang sinasabi sa kanya na basta masaya siya ay ayos lang. Pero habang tumatagal, parang nakikita kong iba ang gusto ni Maya. Si Maya, mahal na mahal niya kung ano ang status niya sa social media. Mahal niya ang pera ng anak ko. Ang magandang image na nabibigay sa kanya ni Enzo. Ewan ko, Mama Mia, pero ramdam ko, hindi ang anak ko ang mahal ni Maya. At isang araw, habang nag-aayos ako ng laundry at nasa bahay namin noon si Maya, ay narinig kong may kausap siya sa cellphone. Hindi niya alam na nakabukas pala ang pinto ng kwarto ng anak ko. Girl, jackpot! Anak ng mayaman kaya to. Tapos, software developer pa siya. And I'm telling you, once makuha ko to, secured na ang future ko. Oo, hindi pa siya software developer talaga, pero gagraduate na siya. At may mga sideline na siya, no? Hello? May kita na siya sa kanyang mga sideline online. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Gusto ko siyang sugurin. Gusto kong hilahin ang kanyang buhok. Gusto ko siyang sigawan. Pero naalala ko, Mama Mia, magiging mahina ako kapag pinapairal ko ang galit ko. Pero kaligtasan na ng anak ko ang pinag-uusapan dito At kahit sinong ina, basta't kaligtasan ng kanyang anak ay nagiging mabangis siya. Hindi siya nagpapatalo. Mama Mia, inisip ko noon. Sige, hindi rin naman siguro baliw tong anak ko. Hindi rin naman siguro bulag si Enzo. Makikita at makikita din naman niya ang mga kapintasan ni Maya. Pinagdadasal ko gabi-gabi na sana dumating na ang araw na yon. Na sana talagang makita ni Enzo kung anong klaseng babae ba meron siya bilang girlfriend. Pero hindi. Dahil isang gabi ay umuwi si Enzo sa bahay. May bitbit na mga rosas at may cake pa. Oh, anak, bakit may pa-flowers ka para sa akin? May pa-cake pa ka na best mom in the world. Kasi ikaw naman talaga ang best mama in the world, ma. May gusto kang sabihin, ano? Ano, may hihingin ka ba? Kinakabahan ako noon. Baka hihingi siya ng malaking pera. At kapag nangyari yun, alam kong hindi yun para sa kanya. Hindi kasi pala hingi si Enzo, Mama Mia. At lalo pa ngayon na meron na siyang trabaho at kakagraduate lamang niya. Kinakabahan ako na baka ang hihingin niya ay malaking halaga para maibili na naman ng kung ano-ano ang girlfriend niya. Ma, pwede ba kitang kausapin? Lambing niya sa akin ng gabing yon nung nasa kwarto na ako. Pumasok siya sa kwarto at niyakap ako. Bakit, anak? Tanong ko na kinakabahan kung ano pa ang hihingin niya. Ma, kasi magpapakasal na kami ni Maya. Parang may sumabog na bomba sa tenga ko. Para akong nawalan ng pandinig noon. Tila lumabo yata ang paningin ko. Hindi ako nakasagot. Ma, okay ka lang? Bakit bigla kang namutla? Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya, anak. Ma naman, anak, hindi ko siya gusto.
Hindi siya mabuti para sa'yo. Pero ma, mahal ko siya. Matagal na kami, magsi-second year anniversary na nga kami. At dun ko narinig ang pinakaayaw kong marinig. Enzo, hindi pagmamahal yan. Hindi mo ba nakita? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Hindi mo ba nakita, ha? Hindi ka niya mahal. Mamahal niya ako. Ma, bakit feeling ko ayaw mong maging masaya ako sa piling ni Maya? Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong mas masakit. Kung ang pagbubulag-bulagan ba ng anak ko tungkol sa kung gaano kasama ang girlfriend niya? O kung paano niya ako hinusgahan agad na ayaw ko siyang maging masaya? Kung all my life, Mama Mia, ang ginawa ko lang ay siguraduhing magiging komportable at masaya siya. Bakit ngayon nararamdaman na ng anak ko na kalaban niya ako sa kaligayahan niya? Pero hindi ako pwedeng sumuko. Poprotektahan ko ang anak ko anuman ang mangyari. Hindi ko hahayaang ikasal ang anak ko sa isang gold digger. Hindi habang buhay kong pinaghirapan ang buhay namin para magiging ganito ang kapalit. Mama Mia, hindi naman po ako masamang tao. Pero kaya kong maging masama kapag para na sa anak ko. Opo, Mama Mia. Inisip ko na kung hindi makita ng anak ko ang mga ginagawang masama ng girlfriend niya, kung hindi makita ng anak ko ang mga hindi magagandang katangian ni Maya, puwes ako ang hahanap ng mga ebidensya para iharap sa kanya. Ang una kong ginawa, pinag-aralan ko ang social media ni Maya, ang mga kaibigan niya, ang mga ex-boyfriends niya, ang mga post niya lalo na yung tungkol sa luxury life goals. Ang mga comment niya tungkol sa mga lalaking may sasakyan, may pera, may mga branded na gamit. Lahat yun in-screenshot ko. At isang araw, kumuha ako ng lakas ng loob para lapitan si Enzo. Anak, halika nga, tignan mo to. Sabi ko sa kanya habang pinapakita ang lahat ng na-screenshot ko tungkol kay Maya. Pero imbis na magising siya, tila mas lalo lang yata niyang pinapatunayan sa akin na nagiging tanga siya para sa babaeng ito. Ma, pass na yan. Lahat naman tayo nag-grow up, diba? Everyone grows, including Maya. Oo, tama siya. Pero hindi ko sinasabing hindi nag-grow si Maya. Ang sabi ko lang, papunta siya sa direksyong ayaw ko. Pero ayaw makinig sa akin ng anak ko. Lalo akong nagiging kontrabida sa kanyang paningin. Pero hindi ako susuko. Nag-level up pa ako ng plano, Mama Mia. Tinalaw ko si Maya. Mag-isa lang siya sa bahay. Tahimik. Nakangiti siya nung makita at pagbuksan niya ako ng pinto pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiting iyon. Ako naman, hindi ko na kailangang ngumiti. Wala naman ang anak ko sa paligid eh. Kaya makakausap ko si Maya ng maayos. Pwede ba kitang makausap, Maya? Ay, oo naman po, tita. Hali po kayo, tuloy po. Pumasok ako. Malinis naman ang bahay kahit maliit. Pero mas malinis ang intensyon kong pasabugin ang ilusyon niya. Tita, ano pong gusto niyo? Juice o coffee? Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi rin naman ako magtatagal. I want to go straight to my point, Maya. Mahal ko ang anak ko. Opo naman, tita. Alam ko po yun. Naiintindihan ko po. Hindi, Maya. Hindi mo naiintindihan. Tita, ano po bang sinasabi ninyo? Hindi ka pa naman nagiging ina, di ba? So hindi mo malalaman.
kung gaano kagusto ng isang ina na protektahan ng kaniyang anak laban sa mga mapagsamantalang tao. Tita, kung may problema po kayo sa kasal, magkano ang kailangan mo, Maya? Magkano para layuan mo ang anak ko? Bigla siyang natahimik, Mama Mia. Tita, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Bingi ka ba o tanga? Sabihin mo ang presyo mo. Hindi ako magagalit. Hindi ako magsusumbong kay Enzo. Ang gusto ko lang ay magkano. Malaman ko kung magkano ang tingin mo sa anak ko. Nanginginig ang labi niya. Iniisip ko na baka nasaktan siya. Pero may bahagi sa isip ko na nagsasabing hindi naman to nasasaktan kasi ang babaeng to, gold digger naman. Eto naman ang punot dulo ng lahat, 'di ba? Pera. Alam kong nanginginig siya dahil nabuking ko siya. Pero alam mo ba, imbis na umamin, eto pa ang sagot niya sa akin. Tita, hindi naman ako kagaya ng iba na masama ang intensyon sa pagmamahal. Pero hindi yun sagot, hindi yun malinaw at alam kong hindi yun totoo. Sige, kung yan ang sinasabi mo ngayon, pag-isipan mo muna. Aalis na muna ako at sana sa pagbalik ko, sa muli nating pagkikita, may sagot ka na sa tanong ko kung magkano. Umalis ako sa bahay ni Maya. Pero hindi pa tapos ang laban. Kung ayaw maniwala ng anak ko sa akin, baka maniniwala siya sa katotohanang manggagaling mismo sa bibig ni Maya. Kaya gumawa ako ng paraan, Mama Mia. Bumalik ako sa dati naming tinitirhan. Ginamit ko ang matagal ko nang kilala at kaibigang kapitbahay. Yung the same na kapitbahay na tumulong sa akin nung bago ko palang ipinanganak si Enzo, si Aling Presi. Si Aling Presi na marunong makisali sa kahit na anong chismis. May bayad man yun o wala, magaling siya doon. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, ang tungkol sa duda ko kay Maya. Uy, baka naman mabait yang batang yan. Kaya naman pinakita ko sa kanya ang lahat ng mga ebidensyang nakalap ko. Yung mga screenshots, yung mga komento niya sa mga dating post. Ay, talaga naman itong batang to, makatirin ano? Sabi niya. Siyempre, inaanak ko yung si Enzo, tutulungan ko siya, no? Kahit walang bayad, mare, tutulungan ko siya. Kaya naman, isang simpleng dinner date ang pinagawan ko ng setup sa kanya. Na kunwari ay bayaw ng kapitbahay, pero totoo ay isang paid actor yon na gwapo at mukhang mayaman. At ang trabaho niya, suyuin at ipakita kay Maya na mas mayaman siya kay Kang Enzo. Para makita ko kung ano bang pipiliin niya. Ang pagmamahal ba talaga ng anak ko? O ang isang lalaking mas mayaman pumorma kaysa kay Enzo? At nangyari nga yun, Mama Mia. Sa isang coffee shop, sa isang mamahaling mall ay nakita ko sila. Si Maya at yung lalaking paid actor naming dalawa ni Aling Presi. Magkatapat, nag-uusap, tumatawa at humahawak pa sa braso ng isa't isa. At ang linya na pinakahihintay ko, gusto mo bang tulungan kitang maging independent? Hindi mo na kailangang umasa pa sa boyfriend mo. At alam niyo ba kung anong sagot ni Maya? Open to everything naman ako eh. Depende sa offer. Boom! Alam kong tapos na ang laban. Alam kong huling-huli ko na sa pagkakataong ito si Maya. Kinuhanan ko ng video lahat. Pero nung ipinakita ko na yun sa anak kong si Enzo, Mama Mia, alam mo ba, hindi rin siya naniniwala.
Naku ma, alam kong hindi magagawa ni Maya sa akin yan. Kung totoo man yan, sigurado akong edited yung video na yan. May mga putol siguro yan. At teka nga ma, bakit ba atat na atat kayong isumbong sa akin kung ano man ang mga ginagawa ni Maya? Teka nga, bakit mo to ginagawa? Ma, bakit gusto mong masira ang buhay ko? Anak, hindi ko naman gustong masira ang buhay mo. Ang gusto ko lang magising ka sa katotohanan na hindi para sa iyo yang Mayang yan. Ma, kapag nawala si Maya sa buhay ko ay masisira din ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga noon, kung paano ako tumayo, at kung paano ko tinanggap na kahit mabuti ang intensyon ko, kahit para sa anak ko ang ginagawa ko, ako ang nagmumukhang masamang tao sa mata ng anak ko. Sa anak kong pinagpuyatan at pinaghirapan kong mapalaki ng maayos. Sa anak kong sinakripisyo ko ang lahat. Ngayon, ako na ang nagmumukhang kontrabida sa mga mata niya. Isang gabi, Mama Mia, pag-uwi ko ay nakita ko si Enzo. May mga gamit na dala-dala at nakaimpake na. Enzo? Ano to? May biyahe ka ba? Saan ka pupunta, anak? Bakit hindi ka nagsasabi? Tahimik lamang siya. Nakayuko. Enzo, ano ba? Sagutin mo ako. Saan ka pupunta? Bakit ang dami-dami mong dalang mga gamit? Ma, pasensya na po kayo pero lilipat na po muna ako sa kondo ni Maya. Parang biniyak ang puso ko. Parang tinanggalan ako ng mga buto at mga kuko. Parang bumagsak ang buong mundo ko sa isang iglap. Ganun kasakit, Mama Mia. Hindi ko na nga namalayan na tumulo na pala ang mga luha sa mga mata ko. Iyak ako ng iyak. Enzo anak, bakit mo naman ako iiwanan? Bakit mo naman ako iiwanan ditong mag-isa? Ma, pasensya na po. Pero kailangan ko na munang lumayo sa inyo. Kasi pakiramdam ko ma, ayaw mo kong lumigaya eh. Anak, hindi naman sa ganun. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na hindi mabuting tao yang si Maya? Hindi kanya mahal. Ang mahal niya lang yung pera mo, yung naibibigay mo sa kanya. Ma, mas maraming mayaman kaysa sa akin. Hindi naman tayo mayaman eh. Oo, nakaangat-angat tayo konti. Pero mas maraming lalaki ang mas malaki ang pwedeng ibigay kay Maya. Hindi niya kailangang magtiis sa kakarampot na naibibigay ko. Mama Mia, halos lumod ako noon sa harap ng anak ko. Halos magmakaawa ako noon para wag lang niyang ituloy ang binabalak niyang paglayo. Pero hindi ko siya mapigilan. Hindi ko siya mahila-hila para wag tuluyang lumabas ng bahay. Hindi ko siya makausap ng maayos na makikinig siya sa mga sasabihin ko. Dahil sa pagkakataon na yon, mas inuunan niya si Maya. Mas inuunan niya yung babaeng yon. Mas inuunan niya ang iniisip niyang kaligayahan nilang dalawa. Nung hinawakan ko pa nga at niyakap ang anak ko, ay bumuntong hininga pa siya tapos pilit na tinatanggal ang mga kamay ko na nakayakap sa kanya. Ma, please. I want to live my life. I'm grateful dahil binuhay mo ko. I'm grateful dahil binigyan mo ako ng magandang kinabukasan. Pero ma, malaki na ako. Kaya ko nang mag-isip para sa sarili ko. Kaya ko nang mabuhay para sa sarili ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tuluyan na niyang hinila ang mga maletang may laman ng gamit niya at tuluyan na siyang umalis sa pamamahay ko.
Habang papalayo siya ay parang nakikita ko ang maliit na Enzo. Ang Enzong karga-karga ko pa dati habang nagtatrabaho ako. Ang Enzong karga-karga ko pa habang nangungutang ako ng gatas sa tindahan. Sobrang iyak ko noon. Dahil pakiramdam ko, nawalan ng saysay ang lahat ng sakripisyo ko. Nawalan ng saysay ang lahat ng pagmamahal ko dahil sa huli, hindi rin pala ako pipiliing paniwalaan ng anak ko. At yun ang araw na naiwan akong mag-isa sa bahay. Sa bahay na pinaghirapan kong itayo para sa anak ko. Sa bahay na naging saksi kung paano ko iginapang ang kanyang pag-aaral. Kung paano ko iginapang ang aming negosyo para wag itong tumumba. Para manatili itong nakatayo para sa kanya. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan ang anak ko pero hindi niya ako sinasagot. Tinext ko siya. Sabi ko, kung libre siya ay magkikita kaming dalawa para mag-dinner o mag-lunch. Pero wala talaga akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan. Ang pinakamahabang 3 buwan na pinagdaanan ko sa buong buhay ko. Wala man lang text, wala man lang tawag, wala man lang balita mula sa kanya. Gabi-gabi akong umiiyak. Ang hirap pala, Mama Mia, na ginugol ko ang buong buhay ko para sa kanya. Hindi ko na naisip na maghanap ng panibagong lalaki sa buhay ko dahil nag-focus ako sa pag-aalaga sa kanya. Hanggang isang gabi ay nag-ring ang cellphone ko. Nung makita ko ang pangalan ni Enzo na nakarehistro sa screen, ay halos mabitawan ko ang cellphone ko sa sobrang pagmamadali kong sagutin ito. Enzo? Enzo, anak? Ma, sobrang sorry, Ma. Narinig ko ang boses ng anak ko na tila walang kabuhay-buhay sa kabilang linya. Totoo lahat ng sinabi mo, Ma. Nanginginig ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Anak, nasan ka? Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ma, parang hindi ko na kaya. Hindi anak, kaya mo yan. Andito lang si Mama. Nasan ka ba? Pupuntahan kita. Nung sinabi niya sa akin kung nasan siya, ay mabilis pa sa 4:00 pinalipad ko halos ang kotse ko, mapuntahan ko lang ang anak ko. Nandun siya sa isang bar. Hindi pa naman siya lasing nung nakita ko siya. Pinilit ko siyang sumakay ng kotse at umalis kami sa bar na yon. Pumunta kami sa isang malayong restaurant at tahimik na yon dahil gabing-gabi na rin naman, Mama Mia. Bukas lang talaga ang restaurant na yon hanggang 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos naming umorder ay doon siya nagsimulang ikwento ang lahat sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, napag-alaman daw niya na hindi lang pala siya nag-iisa sa buhay ni Maya. Ang sabi niya, nahuli daw niya si Maya na may ibang lalaki pa pala. At bukod doon, nung nakaraang buwan daw, nalaman niyang may malaking pagkakautang pala si Maya. Umiiyak pa daw si Maya dahil sinisingil na daw siya ng mga pinagkakautangan niya. Ang sabi daw ni Maya, napautang daw siya sa mga goons na yon dahil daw nagkasakit ang papa niya. At ngayon ay sinisingil na daw siya. Naibenta pa ng anak ko ang mga mamahalin niyang gamit gaya ng relo, laptop, pati na rin ang kotse niya para mabayaran ang pagkakautang ni Maya. Pero Mama Mia, nung matapos niyang bayaran
kuno yung utang ni Maya, ay dito na raw nagbago ang lahat. Nagbago na ang pakikitungo ni Maya sa kanya. Doon niya unti-unting nare-realize na tila tama ang sinasabi ko. Sinasamantala lang daw ni Maya ang kabaitan at ang pera niya. At nung halos maibenta na nga niya ang lahat ng meron siya at nauubusan na siya ng pera, doon na raw unti-unting naging bayolente si Maya. At doon na raw niya nahuli ito na may ibang lalaki. Nahuli niya raw mismo sa pamamagitan ng mga text messages ni Maya at ng lalaki niya. Nung nalaman daw niya, imbis na magsorry si Maya sa kanya, imbis na magmakaawa na magbabagong buhay, ay ito pang nagmalaki at iniwanan siya. At ang masakit pa doon, Mama Mia, yung ATM niya kung saan nakalagay ang savings niya, lahat pala yun nilimas ni Maya. Kasi yung ATM na yun, binigay niya kay Maya. Dahil lang sabi niya, dun daw nila kukunin ang lahat ng para sa preparasyon ng kanilang kasal. Pero lahat pala yun ay naubos at wala pala talagang kasal na pinaplano si Maya. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nagising na ang anak ko. Kung matutuwa ba ako dahil nalaman na niyang hindi ko siya niloloko at hindi ako kontrabida sa kanyang kaligayahan. Kung matutuwa ba ako dahil hindi na matutuloy ang kasal nilang dalawa. O madudurog ako dahil nakikita ko ang sakit na sinapit ng anak ko. Mama Mia, kapag nasasaktan po ang mga anak namin, kaming mga ina ay halos doble o triple pa ang nararamdaman naming sakit. Kung pwede lang, akuin na namin lahat ng sakit eh. Kung pwede lang, kami na lang ang masaktan, wag lang ang mga anak namin. Ma, bakit hindi kita pinakinggan? Paulit-ulit na tanong at iyak ni Enzo nung nasa bahay na kami. Iyak siya ng iyak. Siguro ma, ang bobo-bobo ko talaga, no? Siguro ang tanga-tanga ko talaga. Bakit ba ako nagpakatanga? Bakit ko ba inisip na mahal ako ni Maya? Sana man nakinig na lang ako sa'yo. Kung sana nakinig ako sa'yo, hindi siguro magiging ganito kasakit ang lahat. Hindi siguro ganito kasakit ang sinasapit ko ngayon. Wala akong sinasabi sa anak ko. Hindi ko sinasabi sa kanya na tama ang mga sinabi ko dati. Nakinig lang ako sa mga kwento niya. Niyayakap ko lang siya habang patuloy siyang umiiyak at nagtatanong. Niyakap ko siya ng buong lakas, na para bang yun ang huling pagkakataon na mayayakap ko siya. Pinaramdam ko sa kanya sa mga yakap ko, Mama Mia, na hindi totoo ang iniisip niya. Hindi naman talaga ako ang kontrabida sa buhay niya. Ako ay isang ina na nagmamahal. Isang ina na handang maging masama sa mata ng anak, maprotektahan niya lang ang anak niya. Anak, hindi ko naman sinasabi sa iyo yun. Hindi ko naman pinakita sa iyo yung mga ebidensyang yun para kontrolin ka. Hindi ko naman sinasabi sa iyo dati na gold digger si Maya para hiwalayan mo siya. Sinabi ko yun para malaman mo, anak, na hindi ko hahayaan na sasaktan ka ng iba. Na kahit malaki ka na, kahit kaya mo na ang sarili mo, gusto kong malaman mo na nandito pa rin ang mama. Handa pa rin akong gawin ang lahat. Kung dadanasin ko ulit ang mga paghihirap na dinanas natin dati, ayos lang sa akin, anak. Handa akong tiisin, balikan, at daanan ulit ang mga paghihirap na yon basta't maprotektahan lang kita.
Mama Mia, dun ko unang beses nakita ang anak ko makalipas ang mahabang panahon. Na tila ba isang bata na nangangailangan pa rin ng aking pagmamahal at pagkakalinga. Nakita ko na parang siya pa rin yung Enzo ko dati na binubuhat ko habang ako ay nagtatrabaho. Siya pa rin yung Enzo ko dati na iyak ng iyak dahil nagugutom at wala kaming pambili ng gatas. Hindi tumigil si Enzo sa kanyang pag-iyak. Hindi rin naman ako tumigil sa pag-aalaga sa kanya, Mama Mia. Kahit may pera na kami, kahit may kondo na, kahit may negosyo na, sa loob-loob ko, mas pipiliin kong maging mahirap ulit kaysa makita kong winawasak ng maling tao ang anak ko. Mas pipiliin kong magtrabaho ulit mula umpisa. Basta lang ba, maging okay ulit ang anak ko. Hindi ako lumayo sa tabi ng anak ko. Hindi ako umalis. Hindi rin ako nagsasabi ng kung ano-ano sa kanya. Sa tuwing kailangan niya ng kausap, lagi akong nandoon. Hindi madali, Mama Mia. Alam ko talagang hindi madali kasi pinagdaanan ko na yun. Dahil sa tatay ni Enzo dati. Pero ako kasi dati may inspirasyon ako eh. Nasa sinapupunan ko si Enzo. Kaya kahit masakit, nakayanan ko. Si Enzo kasi walang itinira sa kanya si Maya. Pero totoo pala ang sinasabi nila, Mama Mia. Time heals all wounds. Kasi pagkalipas lamang ng ilang mga buwan, nakikita akong unti-unting bumabangon na ulit ang anak ko. Nag-focus siya sa kanyang trabaho. Nagpagaling sa kanyang sugatang puso. Nagsimula din siyang mag-ipon ulit. Sinabi ko pa sa kanya na hindi naman niya kailangang mag-ipon ng marami kasi sa kanya ko rin naman iiwanan o ipapamana ang lahat. Pero sabi niya, Mama Mia, ang gusto niya raw ay i-enjoy ko ang mga pinaghirapan ko. Ang gusto niya raw ay gumawa ng sarili niyang kapalaran at sarili niyang pangalan. Ma, this time, gusto ko unahin mo na muna ang sarili mo. Lagi na lang kasing ako ang inuuna mo eh. 19 years old ka, 'di ba, nung pinagbuntis mo ko? Simula noon, ako na lang lagi ang nauuna. Kaya ngayon, ikaw ang uunahin ko at uunahin mo na rin ang sarili mo. May pera ka, 'di ba? Kapag may bakasyon ako, mag-out of the country or out of town tayo. Kung gusto mo naman, ayain mo mga kaibigan mo, mag-out of the country kayo. Ma, gusto kong maging masaya ka dahil deserve mo yon. At dun ako napaiyak dahil sa sobrang saya, Mama Mia. Oo nga. Naging magkagalit kaming dalawa ng anak ko. Halos mawala na ang relasyon namin bilang mag-ina dahil sa isang maling tao. Pero buti na lang. Buti na lang at hindi hinayaan ng Diyos na tuluyang mawala ang relasyon namin. Hindi hinayaan ng Diyos na tuluyan siyang mabihag nung Maya na yon. Mama Mia, sa ngayon, sinusunod ko ang payo ng anak ko. Sa ngayon, ini-enjoy ko po ang buhay na meron ako. Kapag may bakasyon sa trabaho o kapag nakakapag-leave ang anak ko, ang ginagawa namin ay pumupunta kami sa iba't ibang mga magagandang lugar. Kung minsan dito lang sa Pilipinas, pero kung minsan din naman ay sa ibang bansa. Sa ngayon ay 6 na bansa na po ang napuntahan ko. At lahat ng yun ay kasama ko ang anak ko, Mama Mia. Sa ngayon, wala pa rin siyang girlfriend pero meron akong napupuso ang babae para sa kanya. Pero hindi ko naman ipupush to. Mas gusto ko na magka-developan silang dalawa. Mabait ang babaeng ito. Maganda pa. Tapos, alam ko na magiging mabuti siyang asawa. Sana nga, Mama Mia, ay mapusuan din siya ng anak ko.
Dahil ang babaeng ito, alam kong crush niya ang anak ko. Hindi ko lang sila pinapangunahan dahil baka isipin talaga ni Enzo ay pinapakialaman ko na ang buhay niya. Ang gusto ko lang sana ngayon, Mama Mia, bukod sa oras na pinagsasamahan namin ng anak ko, sana ay matuto na siyang buksan ang puso niyang muli. Sana ay sa pagkakataon na to, tamang tao na ang piliin niya at tamang tao na ang dumating sa buhay niya. Maraming salamat, Mama Mia. Kung tatanungin niyo ako kung nagsisisi ba ako sa mga sakripisyong ginawa ko sa anak ko, hindi po ang sagot ko. Paulit-ulit ko pong dadaanan ng lahat para kay Enzo. Dahil ako ay isang ina. At ang isang ina, lahat gagawin para sa kanyang anak. Maraming salamat. Hanggang dito na lang, Amara. Grabe ang pagmamahal ng isang mommy, ng isang mama. Mother knows best. Sabi nga ni Mother Gothel, Mother knows best, diba? Ganon. Oo, hindi tayo mawawalan kung makikinig tayo sa ating mga magulang. Kasi andyan nga yan sa, sa 10 utos ng Diyos. Ika-3 pa yan. Honor thy father and mother, diba? So, makinig tayo. Hindi naman ibig sabihin na kailangan talagang sundin agad kahit na alam nating mali. Pero pakinggan natin. Baka kasi sa mga panahon na tayo ay, 'di ba? Ganun talaga ang pag-ibig natin, dumudugong-dung talaga. Hindi na natin nakikita ang mga mali ng mga taong minamahal natin. Kasi totoo 'yan. Totoo 'yan. Love is not blind, but lovers are blind when they are in love. Oo, totoo yan. Kapag nagmamahal tayo, ay nawawalan tayo ng parang rationality. Nagiging irrational tayo. Pinagtatanggol natin kahit nakikita nating mali. Parang wala tayong nakikitang red flag, lalo na kapag nagmamahal tayo. So, kapag in love ka, huwag mo sanang kakalimutan na makinig din sa mga tao sa paligid mo, lalong-lalo na sa mga magulang mo. Kasi kapag in love ka, may tendency talaga na gina-justify mo lahat ng mga mali sa kanila. Lahat ng mga red flags sa kanila, gina-justify mo. Hindi tayo ang nakakakita ng kamalian ng mga taong minamahal natin, kundi yung mga tao sa ating paligid. Kasi hindi naman nila mahal yun eh. So, nagiging objective sila. Tayo, nagiging subjective tayo kasi mahal natin yung taong yun. I'm not saying na pakinggan mo ang sinasabi ng iba, na sundin mo ang sinasabi ng iba. What I'm saying is, timbangin mo, 'di ba? Timbangin mo para wag ka namang maging bulag. Ganun. Anyways, maraming salamat. Nabibilaukan na ako ng sarili kong laway. Thank you very much, Ma'am Amara, sa pag-share mo ng iyong kwento ng buhay pag-ibig. Sana all nag-out of the country. 6 countries na ang napuntahan. Sana maranasan ko rin yun. Charot. In God's perfect time, 'di ba? So sa lahat ng mga medyo nainggit dahil nakakapag out of town at nakakapag out of the country itong si Ma'am Amara, let's pray na sana next time tayo naman, 'di ba? Anyway, sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video. At alam nyo na, paki-check naman kung subscriber na po kayo. Kung hindi pa po, please subscribe to this channel. Click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads o mga bagong kwentong inilalabas dito sa channel natin. May mga araw sa mga susunod na mga linggo na baka hindi tayo makapag-upload dahil medyo busy ang inyong Mama Mia, pero pipilitin pa rin natin. Alam niyo naman si Mama Mia, 'di ba? Ang gusto ko masaya kayo. Charot. Anyways, hello ako sa ating mga members, kay Skybench na members natin or member natin. Ano ngayon? Today, habang nagre-record ako ay Wednesday. So, sa Wednesday, 10 days pa siyang member. Hello sa'yo. Hi din kay K2G Mini Sound na magwa 1 month ng member. Kay Colleen Bueno na 1 month na rin. Pati kay Dayan Martinez. Hi ako kay Evelyn Kawit na 2 months na nating member. Kay Maria Elena Abe na 3 months na. At ang ating 4-month member na si Maureen Tugab. Maraming salamat. Ang ating 5 months member na si Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much. At syempre, sa atin na rin pong mga commentators, mga
ano ba yan, mga subscribers na araw-araw pa rin nakikinig, hindi nagsiskip ng ads, yun talaga eh. Grabe, mahal ko po kayo. Maraming salamat. Hi ako kay Eileen Wanzo, maraming salamat. Charlene Baclohan, Christina Season, thank you very much. Hello rin ako kay Luna Lollipop, maraming thank you. Shantik26, Ruby Ramos, Mary Grace Gumban, hello sa inyo. Hi din ako kay Dayan GH, Queenie Yara, maraming salamat. Marlene Vargas, kay Sally Buma, kay Eric Gomez, maraming salamat Eric. Hi din kay Jaime Rodriguez, hi. Kay, sino ba to? Tandali. Kay Ramona Gonzalez, Aksa Heliana, Julieta Stralobio, Elizabeth Lagunday, Marvy Montesilio, Princess Leia Fanias TV, maraming salamat. Hi din kay Madonna Frias at sa lahat-lahat ng nakikinig at nagmamahal sa atin. Maraming thank you po. Mwah, 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 mwah. Kung meron kayong sarili ninyong kwento and you would like to share that to us, all you have to do is to email that to mamamiacdo0317@gmail.com. Kung hindi niyo po nasundan, ayan po ang ating email address sa baba ng screen na ito. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat ulit. Mag-iingat po kayo palagi and I love you all so much. Bye!